Isang maganda at pinagpalang gabi po para sa ating lahat. Ayan. Salamat sa Panginoon dahil ang lahat ay iningatan niya sa pagpunta sa kanyang bahay-sambahan. Ngayon ay araw ng ah, pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay makikita po sa aklat ng Genesis chapter 45. Genesis chapter 45. Ang sabi po dito, hindi na mapigil ni Jose ang kanyang damdamin kaya pinaalis niya ang kanyang mga tagapaglingkod na naroon. Nang sila na lamang ang naroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Ehipsyo, kaya't ang balita ay mabilis na nakarating sa palasyo. Ako si Jose, ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa bang talaga ang ating ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Lumapit kayo, sabi ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Ngunit huwag ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. 2 taon pa lamang ang taggutom. 5 taon pa ang darating at walang aanihin sa mga bukirin. Pinauna ako rito ng Diyos upang huwag malipol ang ating lahi. Kaya hindi kayo, kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya akong tagapayo ng Faraon, tagapangasiwa ng kanyang sambahayan, at tagapamahala ng buong Ehipto. Sinabi pa ni Jose, bumalik kayo agad sa ating ama, at ibalita ninyo na ako ang pinapamahala ng Diyos sa buong Ehipto. Sabihin ninyong pumarito agad siya sa lalong madaling panahon. Doon siya titira sa lupain ng Goshen para mapalapit sa akin. Ang lahat niyang mga anak, mga apo, mga tupa, kambing, baka, at lahat ng inyong ari-arian ay kanyang dalhin. Dooy mapapangalagaan ko kayo. 5 taon pa ang taggutom at hindi ko gustong makita ang sinuman sa inyo na naghihirap. Kitang-kita ninyo ngayon, pati ikaw, Benjamin, na ako talaga si Jose. Ibalita ninyo sa ating ama ang taglay kong kapangyarihan dito sa Ehipto at ikwento ninyo ang lahat ng inyong nakita. Hihintayin ko siya sa lalong madaling panahon. Umiiyak niyang niyakap si Benjamin at ito na may umiiyak ding yumakap kay Jose. Patuloy siyang umiiyak habang isa-isang hinahagkat ang ibang kapatid. Nakarating sa palasyo ang balita na ang mga kapatid ni Jose ay dumating. Ikinatuwa ito ng Faraon at ng kanyang mga kagawad. Sinabi ng Faraon kay Jose, pakargahan mo ng pagkain ang mga hayop ng inyong mga kapatid at pabalikin mo sila sa Kanaan. Sabihin mong dalhin dito ang inyong ama at ang buong sambahayan nila upang malasap nila ang masaganang ibibigay ko sa kanila ang pinakamatabang lupain upang malasap nila ang masaganang pamumuhay rito. Sabihin mo ring magdala sila ng mga karwahe para magamit ng kani-kanilang asawa at mga anak sa paglipat sa Ehipto. Huwag na nilang panghinayangang iwanan ang kanilang ari-arian doon sapagkat ang pinakamabuting lupain dito ang ibibigay ko sa kanila. Sinunod ng mga anak ni Israel ang utos na ito. Binigyan sila ni Jose ng mga sasakyan gaya ng utos ng Faraon at pinadalhan din ng pagkain sa kanilang paglalakbay. Ang bawat isa ay binigyan ng tigi-isang bihisan maliban kay Benjamin. 5 ang kanyang bihisan. At pinadalhan pa ng 300 perasong pila. Pinadalhan niya ang kanyang ama ng pinakamabuting produkto ng Ehipto, karga ng 10 asno. 10 asno rin ang may kargang trigo, tinapay at iba't ibang pagkain upang may baon ang kanilang ama sa paglalakbay. Inutusan ni Jose na lumakad na ang kanyang mga kapatid, ngunit bago umalis sa kanila,
ay sinabi niya, "Huwag na kayong magtalo-talo sa daan." Umalis nga sila sa Ehipto at umuwi sa Kanaan. Pagdating dooy, sinabi nila kay Jacob, "Ama, buhay pa po si Jose. Siya ngayon ang namamahala sa buong Ehipto." Natigilan si Jacob at halos hindi siya makapaniwala sa balitang ito. Ngunit nang maisalaysay sa kanyang ang bilin ni Jose at makita ang mga karwaheng ipinadala ni Jose, sumigla ang kanyang kalooban. "Salamat sa Diyos," sabi ni Jacob. "Buhay pa pala ang aking anak. Pupuntahan ko siya bago ako mamatay." Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa gabing ito na muli ay pinagtipon-tipon mo ang iyong mga anak na upang pagbulay-bulayan ang iyong mga salita. Panginoon, tunay na ang aming hiling at dalangin sa iyo na patuloy mo kaming samahan sa gabing ito nang sa gayon, Panginoon, ang mga salita na aming pag-aaralan ay magamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Tunay nga, Panginoon, na naniniwala kami na kasama ka namin sa mga oras na ito. Patuloy mo kaming samahan hanggang sa matapos ang gawain namin sa gabing ito. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan. Ang ating pag-uusapan ay makikita muli sa aklat ng Genesis chapter 45. Ayan. Ang muling pagkikita ni Jose at ng kanyang mga kapatid. So, letter A, ang pagtatapat ni Jose sa kanyang mga kapatid. Una, ang emosyonal na pag-amin. Sa verse 1 to 3. Ang sabi doon, hindi na mapigil ni Jose ang kanyang damdamin kaya pinaalis niya ang kanyang mga tagapagligkod na naroon. Nang sila na lamang ang naroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Ehipsyo, kaya't ang balita ay mabilis na nakarating sa palasyo. Ako si Jose, ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa bang talaga ang ating ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Ayan, 'di ba? So dahil nga sa nung last topic ko nung ako yung exhorter, ito yung parang pinakakarugtong talaga niya. Nung time na yon na ipinagbili siya ng kanyang mga kapatid noon. Tapos ngayon naman, nalaman nila na si Jose ay kaharap nila. So, gulat na gulat silang lahat nung pinagtapat yun ni Jose sa kanila. So, pinaalis niya muna yung mga tagapaglingkod niya bago siya nagtapat na siya nga si Jose. And tinanong niya nga kung talaga bang buhay pa ba yung kanilang ama na si Jacob. So, nung time na yon lahat sila ay emosyonal dahil pagtapos ng ilang taon ay nagkita-kita silang muli na magkakapatid. So, siguro naman tayo din na kahit tayo, kapag tayo ay meron din tayong hindi magandang pangyayari sa buhay natin, tapos may matagal din natin hindi nakita sila. Pagka dumating na yung time na nagkita tayo, talagang madadala tayo sa emosyon natin, talagang maiiyak din naman talaga tayo. Kasi masarap sa pakiramdam na kahit ilang taon man yung lumipas, na kahit meron tayong hindi pagkakaintindihan, kapag nagkita tayo, talagang hindi natin mapipigilan yung ating mga emosyon. So, sa ikalawa naman, sa pagtatapat ni Jose, ang kanyang patotoo. Sa verse 4 hanggang 8. Sabi dito, lumapit kayo, sabi ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya ng pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Ngunit wag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. 2 taon pa lamang ang taggutom. 5 taon pa ang darating at walang aanihin sa mga bukirin. Pinauna ako rito ng Diyos upang wag malipol ang ating lahi. Kaya hindi kayo, kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya akong tagapayo ng Faraon, tagapangasiwa ng kanyang sambahayan at tagapamahala ng buong Ehipto.
So, nung dahil nga kapatid niya yung mga ito, sinabi ni Jose sa kanila na wag nang ikalungkot at wag nilang sisihin yung kanilang mga sarili. Dahil si Lord yung nagpadala sa kanya doon para maligtas sila. Kahit na meron silang naging kasalanan kay Jose, nung hindi siya nagtanim ng galit sa kanyang mga kapatid. Kumbaga kahit tinraidor siya, na ipinagbili siya ng mga ito, dahil naniniwala siya na kaya siya napunta doon ay hindi dahil sa kanyang mga kapatid, kundi dahil ang Diyos ang nagpadala doon sa kanya. Sa atin naman pong letter B ay ang pagpapauwi ni Jose sa kanyang mga kapatid. Number 1, sinabi niya na umuwi at dalhin ang kanilang ama. Sabi sa verse 9 hanggang 15, sinabi pa ni Jose, bumalik kayo agad sa ating ama at ibalita ninyo na ako ang pinapamahala ng Diyos sa buong Ehipto. Sabihin ninyong pumarito agad siya sa lalong madaling panahon. Doon siya titira sa lupain ng Goshen para mapalapit sa akin. Ang lahat niyang mga anak, mga apo, mga tupa, kambing, baka at lahat ng inyo, mga ari-arian, ay kanyang dalhin. Dooy mapapangalagaan ko kayo. 5 taon pa ang taggutom, at hindi ko gustong makita ang sino man sa inyo na naghihirap. Kitang-kita ninyo ngayon, pati ikaw, Benjamin, na ako talaga si Jose. Balita ninyo sa ating ama ang taglay kong kapangyarihan dito sa Ehipto, at ikwento ninyo ang lahat ng inyong nakita. Hihintayin ko siya sa lalong madaling panahon. Umiiyak niyang niyakap si Benjamin at ito na may umiiyak ding yumakap kay Jose. Patuloy siyang umiiyak habang isa-isang hinahagkan ang ibang mga kapatid. So dahil nga 5 taon pa ang taggutom, ang lahat ng kanyang pamilya ay pinapapunta niya para hindi ito maghirap. So ayaw niya na makita sila na nahihirapan. Pati yung mga hayop, yung mga ari-arian nila ay pinapasama din ni Jose. Nang sa gayon ay sama-sama sila na hindi makaharanas ng paghihirap. 'Di ba kahit may alitan sila noon, talagang isiniwalang bahala ni Jose yon para masigurado niya lang yung kaligtasan ng kanyang pamilya. So, ni isang sumbat ay walang lumabas sa kanyang bibig. Basta ang gusto niya lang, ang gagawin niya lang ay tutulungan niya yung pamilya niya para hindi nila maranasan yung hirap ng 5 taon ng taggutom. So, sa atin naman pong number 2, ang sabi dito ay binigyan sila ng mga regalo ni Jose at ng Faraon. Sa atin verse 16 hanggang 24, nakarating sa palasyo ang balita na ang mga kapatid ni Jose ay dumating. Ikinatuwa ito ng Faraon at ng kanyang mga kagawad. Sinabi ng Faraon kay Jose, pakargahan mo ng pagkain ang mga hayop na ng iyong mga kapatid at pabalikin mo sila sa Kanaan. Sabihin mong dalhin dito ang inyong ama at ang buong sambahayan nila. Ibibigay ko sa kanila ang pinakamatabang lupain upang malasap nila ang masaganang pamumuhay rito. Sabihin mo ring magdala sila ng mga karwahe para magamit ng kani-kanilang asawa at mga anak sa paglipat sa Ehipto. Huwag na nilang panghinayangan iwanan ang kanilang ari-arian doon, sapagkat ang pinakamabuting lupain dito ang ibibigay ko sa kanila. Sinunod ng mga anak ni Israel ang utos na ito. Binigyan sila ni Jose ng mga sasakyan gaya ng utos ng Faraon at pinadalahan din ng pagkain sa kanilang paglalakbay. Ang bawat isa ay binigyan ng tig-1 bihisan maliban kay Benjamin. 5 ang kanyang bihisan at pinadalahan pa ng 300 pirasong pilak. Pinadalahan niya ang kanyang ama ng pinakamabuting produkto ng Ehipto, karga ng 10 asno. 10 asno rin ang may kargang trigo, tinapay at iba't ibang pagkain upang may baon sa ang kanilang ama sa paglalakbay.
Inutusan ni Jose na lumakad na ang kanyang mga kapatid. Ngunit bago umalis ay sinabi sa kanila, "Huwag na kayong magtatalo-talo sa daan." So, 'di ba talagang makikita natin dito na wala talaga siyang galit. Wala siyang kinimkim sa kanyang mga kapatid. Even yung paraon, binigyan din sila ng mga pagkain, ng mga damit, ng mga sasakyan at iba pa. Masarap talaga sa pakiramdam kapag wala tayong kagalit sa buhay. Yung wala tayong kasamaan ng loob, pamilya man, kaibigan man, o kahit hindi man natin kakilala. Kasi isa yun sa mga bagay na makakapagbigay sa atin ng peace of mind. 'Di ba grabe yung mga binigay ni Jose sa kanila, pati yung binigay sa kanila nung Faraon. Kahit na iwan pa nila yung kanilang mga ari-arian, bibigyan pa sila ng pinakamabuting lupain. Imagine natin kung gaano kaganda o kalaki yung mga yon, 'di ba? Sa atin namang ikatlo, narinig ni Jacob ng magandang nakarinig si Jacob ng magandang balita na buhay si Jose. Sabi sa verse 25 to 28, umalis nga sila sa Ehipto at umuwi sa Kanaan. Pagdating dooy, sinabi nila kay Jacob, "Ama, buhay pa po si Jose. Siya ngayon ang namamahala sa buong Ehipto." Natigilan si Jacob at halos hindi siya makapaniwala sa balitang ito. Ngunit nang maisalaysay sa kanya ang bilin ni Jose at makita ang mga karwaheng ipinadala ni Jose, sumigla ang kanyang kalooban. "Salamat sa Diyos," sabi ni Jacob, "buhay pa pala ang aking anak. Pupuntahan ko siya bago ako mamatay." So, nung narinig ni Jacob yung sinabi ng kanyang anak, ay halos hindi siya makapaniwala na buhay pa nga si Jose. Pero nung time na pinaliwanag na sa kanya ng maigi kay Jacob, yung mga sinabi ni Jose sa kanila, ay naniwala na din naman siya. At sumigla pa yung kanyang damdamin, yung kanyang kalooban. Nagpasalamat pa siya sa Panginoon kasi buhay ang kanyang anak. Kaya sinabi niya na pupuntahan niya ito bago mamatay. So bilang ama, sobrang saya ni Jacob sa balitang narinig niya. Kasi 'di ba, di niya naman ine-expect na buhay pa nga si Jose. Kasi akala niya nga 'di ba, pinatay na siya ng hayop noon. So sa kwentong ito na napagbubulay-bulayan natin, nalalaman at napapatunayan dito na kahit halos kamuhi-muhi na yung mga ginagawa sa atin ng mismong kapamilya natin, may mga times talaga na hindi din naman natin sila kayang tiisin. Kahit malaki yung kasalanan na nagawa nila sa atin. Kasi ah, hindi natin kaya na makita na nahihirapan sila. Lalo na kung alam naman natin na kailangan talaga nila yung tulong natin. So, sa isang pamilya, talagang hindi naman din maiiwasan o hindi mawawala ang hindi pagkakaintindihan. Lahat po tayo dumadaan sa mga yan. Pero pag nakagawa sila ng kasalanan, pinapatawad natin sila kaagad kasi mahal natin sila. Ayaw natin na makita silang nahihirapan sa buhay. Kaya kahit gaano pa kalaki o kabigat yung kasalanan na nagagawa nila sa atin, isinasantabi natin iyon. Talagang laging nangingibabaw o nananaig yung pagmamahal natin sa kanila. So, paano pa si Lord, di ba? Yung Ama natin na puro lang pagmamahal yung binibigay sa atin. Na kahit ano pa mang kalaki, gaano pa mang kalaking kasalanan ang magawa natin sa Kanya. Pero, kahit na alam natin na si Lord ay mapagpatawad, mapagmahal, palagi po nating tatandaan na at wag nating kakalimutan na hindi porket na pinapatawad tayo ni Lord sa mga kasalanan natin, wag natin itong abusuhin. Wag natin siyang abusuhin. Yes, mabuti si Lord at mapagmahal siya. Pero nawa, bilang anak niya, gawin natin yung part din naman natin. So, kung may nagawa tayong kasalanan, magpakumbaba tayo sa Kanya. Ihingi natin yun ng tawad. Kasi alam naman natin na, alam nating lahat na hindi madamot si Lord.
hindi siya madamot magpatawad. Hindi mag ang Panginoon natin ay all in all binibigay sa atin lahat. Kaya palagi lang tayong lumapit sa Kanya. Kaya kung may mga pinagdadaanan man tayo, ihandog natin ito sa Kanya nang sa gayon. Hindi na lang tayo ang may daladala ng ating mga problema. Kasi kasama natin siya. Kahit ano pa yung problema na yan, kayang pagaanin ni Lord yan. Basta magtiwala ka. Amen. Salamat po sa kanyang mga salita. Nawa ang bawat isa ay may natutunan sa mga oras na ito, sa mga salita na ating pinag-aralan. Nawa ay magamit natin ito sa ating mga buhay na matuto tayo na hindi magtanim ng sama ng loob o maging mapagpatawad tayo kahit gaano kalaki yung kasalanan na nagawa sa atin ng ating mahal sa buhay. Kaya naman ngayong gabi, tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa iyong mga salita na patuloy na ipinapaalala mo sa amin na huwag kaming magtanim ng sama ng loob sa aming pamilya, sa aming kaibigan o sa kung sino man. Salamat Lord sa pagpapaalala na kahit gaano pa kalaki yung mga kasalanan namin, ay nandyan ka sa aming tabi. Ngunit huwag din namin aabusuhin ang iyong kabaitan dahil alam namin Lord na ikaw ay makapangyarihan, ikaw ang aming Diyos, na ang lahat ng aming mga kasalanan ay may kapalit na kaparusahan. Pero patuloy kaming naniniwala at nagtitiwala sa iyo na patuloy mo kaming sasamahan at tutulungan sa lahat ng pagsubok na aming nararanasan. Kaya Lord, salamat po sa gabing ito. Nawa ang mga salitang ito ay patuloy na tumimo sa mga isip namin, tumimo sa mga puso namin, nang sa gayong Panginoon ay maipagpatuloy pa namin yung mga tungkulin namin sa mundo ito. We bless you Lord at binabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, parangal at pagsamba. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Ayan, maraming salamat po at isang magandang gabi sa ating lahat.